Uy mga kaibigan, ako si Sargento ng Pulisya ng Columbus. Kailangan kong palabasin lahat ng tao sa bahay. Tol, kung may papasok pa, anong balita? Pwede mo ba akong hawakan, Tol? Uy, tumigil ka! Tigil? Ibabagsak kita sa sahig. Humiga ka sa sahig. Ika-28 ng Hunyo, 2024, sa Columbus, Ohio, naiulat na nawawala ang 8 taong gulang na si Martonio Wilder. Sige, tumakas na ba siya dati? Sige, paano nyo ba masusing sinuri ang tirahan? Wala na siya mula kagabi. Sige, ang nawawala ay 8 taong gulang, lalaki, itim. Nandito kami para hanapin si Hamilton. 18 taong gulang. May hinahanap ba kayo? Oo, hinahanap namin ng batang ito. Sa mga unang oras ng pagkawala niya, naglabas ang pulis ng Amber Alert at nilibot ang kapitbahayan para magganap ng palatandaan tungkol sa kanya. Nagtatago siya kung saan man. Ayaw niyong matagpuan. Oo. Ngunit ang katotohanan sa likod ng pagkawala ni Martonio ay mas kakaiba at mas nakakabahala kaysa inakala. Nanggangarap lang ako ng kinabukasan. Kailangan ba niyang gawin yun ng hubad? Ibig kong sabihin, meron naman siyang damit sa drawer niya. Narito sa The Decoder, ang eksklusibong footage ng panayam ng pulisya. Sunto ko, ganito ako matutulog. Oo. Ito ang nakakakilabot na kwento ng pagkawala ni Martonio Wilder. Nakatanggap ng tawag sa 911 ang Division of Police ng lungsod ng Columbus pasado tanghali. Siyam na isang ano ang address ng inyong emergency? Nasa 840 Homestead Avenue ako. Kailangan ko ng tulong. Tumakas ang 8 taong gulang kong anak kagabi. May kanya-kanyang kwarto ang mga anak ko. Magkaiba sila ng kwarto. Wala pong nakapita sa akin. Hindi ko po alam kung anong oras mo siya huling nakita. Natulog kami bandang alas 9:30 o alas 10 ng gabi. Nakabukas ng maluwang ang pinto sa likod ko. Kalasi. Agad nagpadala ng pulis ang dispatcher sa address ng ina bilang agarang aksyon. Alam ng lahat na ang unang 48 oras matapos mawala ang bata ang pinaka-critical. Walang itinakdang oras sa pagpasok ng impormasyon ng bata sa talaan ng mga nawawalang tao ng National Crime Information Center dahil maaaring nasa panganib siya at walang dapat aksayahing oras. Naghihintay sa pintuan sila Shonda Wilder, 32 taong gulang. Ina siya ni Martonio at hysterical. Hi, pwede ba akong pumasok at tingnan ang loob ng bahay? Sige, sabay tayong pumasok. Nagising siya bago tanghali. Doon niya napansin na wala ang anak niyang lalaki. At habang nagpapaliwanag siya sa tawag sa siyam na isang-isang, 3 beses na siyang tumakas noon. Oh, pero nahanap namin siya, alam mo, nahanap namin siya sa porch isang beses. Nahanap namin siya. Tumalon siya mula sa bintana ko dati, tapos nahanap ko siya minsan sa loob ng bahay ko. Sinusubukan lang talaga niyang tumakas. Hindi ko alam kung bakit. Sabi niya galit siya sa akin, sabi niya dinamumuhian niyang lahat. Wala raw siyang pakialam na nandito siya. Palagi niya itong ginagawa. Kailangan niya talagang Diyos ko. Inahalugog ng mga pulis ang bahay at likod bahay para sa bakas niya. Titingin lang ako rito sandali, okay? Pasensya na, may pinakahuling description ng suot niya ba tayo? Wala naman. Ayusin ko na lang dito. Tinitingnan ko lang sandali yung bahay. Bigyan mo lang ako ng ilang sandali. So, walang pamilya o kaibigan na nandyan sa paligid? Walang ibang pamilya o kaibigan. Wala akong nakita nung naglakad ako sa paligid ng bahay. Sige. Walang palatandaan ng sapilitang pagpasok sa pintuan sa likod ng bahay na ito. Mukhang hindi dinukot si Martonio. Dahil sa dati niyang pagtakas, malamang nagtatago lang siya malapit. Kinuntak ng opisyal ang dispatch para sa Amber Alert. Sabi ni Mama, ilang beses na raw niya itong ginawa dati. Hysterical si Mama. At umiinom na ng gamot ang anak para sa ADHD. Wala ako napansin o nakita kahit anong kahina-hinala sa bahay. Na-check ko na ang bahay at walang sinyales ng sapilitang pagpasok. May mga unit ako nagroronda ngayon para sa menor de edad. Isang beses, nakita siya sa kalsada malapit sa park. Tapos, isa pa sa likod ng bahay ng babae. Kaya yung huling 2 beses, 3 beses siyang tumakas, umuwi naman siyang ligtas, tama? Sige, manatili tayong positibo. Sipa? Dahil malamang galit siya sa'yo kasi wala kang naibigay. Pero siya ay magiging ayos lang Pinapapalma ang ng lahat. opisyal sila Shonda dahil hindi makakatulong ang pag-hysterical niya sa paghahanap ng anak niya. At baka walang saysa ito. Hoy, siguraduhing nakalock ang likod na pinto para sa harap lang siya dadaan kung babalik. Nagsimumal ng mag-ikot ang mga pulis sa paligid. Bit-bit ang larawan ni Martonio. Nakita mo ba siya kamakailan? Hindi? Sige. Kumusta? Gusto kong makita ninyong lahat ang batang ito. Halika kayo dito. Gusto kong malaman kung nakita niyo siya kamakailan. Bata siya. Oo, may nawawala akong bata. Nakita mo ba siya kamakailan? Yan lang ba ang litrato? Oo, yan ang bago. Nakita mo ba siya kamakailan? Nakita ko yan.
Hindi. Sige. Nakita mo ba ang batang to kahit kailan? Kamakailan lang. Nawawala siya. By drone mula sa Franklin County. May hinahanap kayo tao? Oo, hinahanap namin ang batang ito. Maraming batang palakad-lakad dito. Ito ay para batang gala lang. Tumatakbo siya palayo. Pero kayo? Nagtrabaho ba kayo dito buong araw? Sige. May nakita ba kayong bata dito? Dito sa loob? Nagpalipad ang pulisya ng helicopter para maghanap. Pero walang nakita. Walang nakakita kay Martonyo. Ano ang balita? Alis na kami, kaya hindi siya, isa siyang cadaver dog, kaya sasamahan nila ang pangunahing trailing dog sa gilid. Pero pinag-uusapan namin na parang, hindi ko alam, hindi astig. Pinili niyang tumakas sa isang hindi magandang araw. Kampante ang mga opisyal na tumakas lang si Martonyo. Kaya nagbibiro pa sila. At di inisip na kakailanganin ang cadaver dog. Hindi kami nakikipag-ugnayan sa kanila, maliban na lang kung kasang ganito, kaya bihira silang mapunta dito. Bihira kaming umabot sa puntong kailangan tayong papuntahin dito. Kadalasan may nahahanap na kami. Alam mo na kung anong ibig ko sabihin. Walang ebidensya ng foul play, nagulat ang pulis sa presensya ng mga cadaver dog. Kalaunan, nagbago ng isip sila Shonda sa paghahanap. Hindi niya sila papayag ang halugugin ng bawat kwarto sa bahay kasama ang mga aso. Umalis siya papunta sa nobya niya. 33 taong gulang na Jana Low, isinama ang dalawa pa niyang anak. Kaya naiwan ng mga pulis na nagbabantay sa lugar. Bawal pumasok doon, umaasa pa ring babalik si Martonyo. Kung hindi siya bumalik, kukuha sila ng search warrant. Malaking kahina-hinala ito. Dati, sobrang nag-aalala sila Shonda sa anak niyang nawawala. Pero ngayon, tumakas siya at ayaw papasukin ng mga pulis para mag-imbestiga. Taliwas ito sa mga payo kapag may nawawalang bata. Tandaan, ang damit, mga sapin sa kama, personal na gamit, computer, at kahit basura ay maaari maglaman ng palatandaan kung nasaan ang iyong anak. May dahilan kaya kung bakit nagbago ang isip nila Shonda. At ayaw na niyong hayaang mahanap nilang mga palatandaang ito. Sinusubaybayan siya mula sa helicopter. Chopper, 1,200 at isa ito. Ano yun, sir? Kaya nandito kami, pinapanood si Hamilton sa 18. May iba pa bang impormasyon? Oo, nalaman lang namin tungkol kay Ross mga 1 oras at kalahati na nakalipas. Ang nanay at 2 bata ay ibinaba doon at hinahanap niya sila. Wala silang magagawa hanggat walang search warrant para sa bahay nila Shonda. Nang dumating ang search warrant ng gabing yon, naka-high alert ang mga pulis. Pero di pa rin nila inasahan ng tinde ng mga karumal-dumal na bagay na makikita nila sa loob. Nakalak ang attic. Nang puwersa nilang buksan yon, nakita nilang isang sleeping bag na mahigpit na nakabalot. Pinutol nila ang tali at nakita ang isang itim na trash bag. Nasa loob ng trash bag ang katawan ng 8 taong gulang na si Martonyo. May mga kapansin-pansing pasa siya sa muka at mga hiwa sa likod. May malalim na bakas ng pagkakasakal sa kanyang leeg na maaaring naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Sa autopsy, natuklasan din ng medical examiner na may pagdurugo sa kanyang otak. Sobrang payat siya, pero hindi siya namatay sa natural na dahilan. Kinabukasan, kinuntak nila Shonda ang pulisya. Gusto ni nila Shonda at Jana na sumuko. Kamusta po? Hello, hello. May madilim na aso. Hello. Lumabas ka na. Namiss mo ba ako? Oy. Sige. Ngayon, ilagay mo ang mga kamay mo sa likod. Magkadikit ang mga palad na parang nagdadasal. Ideditin kita ng nakaposas. Dito ka, ilalagay ka namin. Dito kasama ng mga pulis na ito. Ayos ba? Sabihin mo sa kanila na hindi. O, 6 na piso. Alam mo, nakikipagtulungan siya. Darong palitan dikos. Sige, ako na. Hindi ko gagawin. Hindi naman ako mahirap kausap. Handa na ako makipag-usap sa detective. Sige. O, sige. Ang gagawin namin ay hindi ka talaga namin tatanungin. Tanong. Sa mga investigadors, okay? Nakikipagtulungan si Jana pero hindi ang kanyang pamilya sa bahay. Uy, mga pare. Ako si Sargento mula sa pulisya ng Columbus. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Hoy, eto na. Ito ang mangyayari, okay? Kailangan natin ng cellphone ni Miss Low. Kung may nabababa nito. Sige, anong mangyayari? Mangyayari guys, nansasalita pa ako. Sige, ano? Mangyayari ay kailangan kong paalisin ang lahat sa bahay. Kasi tayo'y kailangan ninyong lumabas agad. Anong sinasabi mo? Nagbibiro ba ako? Anong sinasabi? Pwede kang sumakay sa kotse. Pare, may iba pa bang di gusto makipagtulungan? Bro, sige. Pwede mo ba akong hawakan, bro? Sego, papatayin kita. Papatayin ko siya sa lupa. Kailangan lisanin agad ng lahat ng bahay. Sumabog ang sitwasyon. Namana, sisirain mo kami! Hindi ko kaya. Ilagay ang kamay sa likod! Nakuha mo ba ang pahintulot? Tumakbo ka! Inaaresto ka na! Huwag mong agawin ang teaser ng pulis! Anong problema mo? Huwag mong agawin ang nasa sinturon namin! Anong problema mo? Marunong akong bumarir, tol. Hindi ako nagaksaya. Oh
Tama, sa tingin ko, sapat na mga tao natin, tama? Ano mo dadalhin natin sa kustodya? Sa wakas, nagawang mapakalma ng sarhento ang sitwasyon. Naiintindihan ko, lahat naman kaya. Upset tayo. Ito na tayo. Oo, naiintindihan ko. Walang hinala ang pulis na sangkot ang pamilya sa pagkamatay ni Martonyo. Nag-aalala lang sila ng walang basehan. Hindi pa ako nakulong. Matagal na palang namimipas. Pinigil muna ng pulis ang 2 miyembro ng pamilya, pero pinalaya rin sila kinahapunan. Pero si Jana at Lashonda, hindi kasing swerte. Yep. Pasensya na. Ako si Yep, baby. Tony, tulungan mo ako. Di ako makapaniwala na wala na siya. Hindi ko kaya. Inilagay ng pulis ang 2 sa magkaibang kwarto para hindi nila mapag-usapan at may tugma ang mga kwento nila. Si Jana naman ay kalmado. Ito na lang, gagawin pa namin mas maganda para sa'yo. Kaya kung naging maayos ka naman, tatanggalin ko na ang posas habang dito tayo. Ayos ba? Sige. Sige, pagtulungan ka sa amin, di ba? Sige. Ang dala kami para sa'yo. Ita, ay para malinaw sa akin. Tinawagan mo ang pulis at abogado at sinabing gusto mo makipag-usap. Malinaw na narito tayo para pag-usapan ito. Oo, kasi paulit-ulit silang pumupunta. Kahapon sa bahay ng nanay tungkol sa girlfriend ko. Sinabi nila, nakita nila ang bakay ng anak niyang lalaki sa bahay. Sa palagay ko, iniisip nila na tumatakas ako kasama siya at sinusubukan ko lang siyang kumbinsihin na sumuko at magsabi ng totoo. Pero si Lashonda ay ibang usapan. Pasensya na talaga. Ako ang may gawa nun. Pasensya na talaga. Ako ang may gawa nun. Hindi ko hinahayaang patayin ka ng kapatid mo. Pasensya na talaga. Ang kanyang pagputok ng damdamin ay nagbibigay ng ilang palatandaan tungkol sa kwentong ikukwento niya sa panayam na ito. Kumusta ka, mahal? Hi, ako si Detective Matthew Smith. Ito si Detective Jim Goody. Uy, Lashonda. Gusto mo ba ng tubig? Kukuhan kita ng beer sakaling gusto mo. Or din na beer. Alam ko mahirap, pero kailangan ko ng ilang impormasyon mula sa'yo. Hindi, pasensya na. Di ako makapaniwala. Ako ay. Huminda ka muna. Alis na ako. Sa tingin ko, ikaw ang anak ko. Nagawa ko. Sinasabi ko sa'yo, ginawa ko. Isang beses lang ginawa ko. Sinubukan ko lang pagtakpan yun. Nung gabi bago yun, talagang nandun ako nung Hunyo 26. Alas 10 ng gabi. Matutulog na ako. Alam mo, itinago ko sila sa aparador kasi umaalis sila. Tapos nagpo-post sa Tegdanakaw. Kaya nilagay ko sila sa aparador. Sobrang galit ito. At tinamaan niya sa ulo gamit ang bato. At hindi ako bumangon ng dapat sana. Pero sinubukan ko itong pantakpan dahil gusto kong protektahan ng anak ko. Hindi ko ginawa. Alam ko hindi ko dapat ginawa yun. Alam ko hindi pa dapat ginawa yun. Ewan ko. Natakot ako. Wala pa akong naranasan na ganito sa buong buhay ko. Lumalabas na ang krimen niya ay pagtatakip sa pamamaslang ng isang bata ng isa pang bata. Ganito rin ang kwento ni Jana. Sinabi ng girlfriend ko na may sasabihin siya. Nakipagkita ako sa kanya at inihatid kami. Pumunta ako sa bahay niya tapos sabi niya nawawala ang anak niyang lalaki. Nang sinabi niyang nawawala ang anak niya, tinulungan ko siyang hanapin ang anak niya. Natagpuan ng pulis ang katawan ni Martonyo. At tinatanong ko siya parang, alam mo yun, anong nangyayari? Hindi niya agad sinabi sa akin. Kaya nung sa wakas, inamin niya sa akin matapos matagpuan ng bangkay sa bahay. Sinabi niya sa akin ang totoong nangyayari. Sinabi niya na ayaw niya mawala ng parehong anak na lalaki. Dahil pinatay ng 9 na taong anak niya, ang isa pa nilang anak gamit ang bato. Kaya nung sinabi niya sa akin, ang nagawa ko lang ay sabihin, kailangan mong sabihin sa kanya ang totoo. Kailangan mong sabihin sa kanya na ang 9 na taong gulang mong anak ang pumatay sa 8 taong gulang mong anak gamit ang bato. Sabi niya ay kung mawala ang anak kong lalaki. Sabi ko nawala mo ng isa. Makukulong ka. Narito ako, alam mo. Tinutulungan kita. Kailangan ko lang sumuko ka. Si Lashonda, isang single mom, na bigong protektahan ng anak niya. Ngayon, desperado siyang mapanatili sa kanya ang isa pa niyang anak. Sinabi ba niya kung paano nangyari, saan nangyari, o kailan? Sabi niya, alam kong laging nagbabanta si Martonyo na tatakas. Oo, nakakulong sila sa aparador. Naiintindihan mo ba ako? Sa aparador may kasamang bato. Kaya yan na.
Wala kang alam tungkol sa kung gaano karaming dugo ang nandun. Oh, hindi ko alam kung meron na ba. Sige. Pero hindi tugma ang kwento, kaya mas pinag-aralan pa ito ng mga investigador. Kaya, kung okay lang sa'yo, balikan muna natin ang kahapon. Sa totoo lang, balikan natin ang Webes. Naalala mo ba kung kailan ka na tinawagan? Tinawagan niya ako bago siya tumawag sa pulis. Siguro mga 11:00 na umaga. Hindi ko na matandaan. Kahapon yun, Biyernes, tama? Kaya nung Webes. Saan ka nag-overnight? Nasa bahay ako ng nanay ko. Nanay mo? Doon ka naman natutulog, di ba? Doon talaga ako nakatira. Say, Ibig ko sabihin, doon ako natutulog. Madalas ako sa bahay niya kasi kami ay nasa isang relasyon. Kaya, ibig ko sabihin, ako ang naglalaban ng mga damit niya. Marami akong ginagawa. Ako ang nagluluto para sa bata. Marami akong ginagawa sa bahay kapag wala ako sa bahay ng nanay ko. Si Jana ay parang pangalawang magulang ng mga batang ito. Kaya, ano raw ang sinabi niya? Ginawa niya sa kanya? Sabi niya, tumakas siya palabas ng pintuan sa likod. Sige. Hindi mo talaga siya nakita. Hindi. Sige. Ako lang, gaya na sinabi ko, sinabi niya sa akin ng totoo. Tumakas siya sa likod na pinto. Kailan niya sinabi ang totoo sa iyo? Nang makita ang bangkay, doon Kaya, ako anong tumawag. sinasabi niya sa iyo na ginawa niya? Sinabi niya na kailangan niyang itago siya. Sige. Sinabi ba niya kung saan? Hindi niya sinabi sa akin kung saan. Sinabi lang niya na kailangan niyang itago siya. Ipinaliwanag din niya kung bakit gustong tumakas nila Shonda nang ilabas ng pulis ang mga aso. Sinabi niya sa akin na umalis siya ng bahay dahil sa maraming droga doon. Kyle, Sa bundok. hindi sa bahay ng nanay ko. Sa bahay niya. Kaya bakit ka umalis? Bakit? Kaya ayaw niya gawin ng mga aso. Bakit ginawa? Iniwan niya ako noong ika-18. Hindi niya sinabi kung bakit. Basta may droga siya sa bahay. Yun ang kwento simula pa. Siyempre, hindi ito totoo. Nababahala siya na baka matuntun ng mga asong panghanap ng bangkay ang bangkay ng anak niya sa atik. Madalas pa siya magsinungaling sa iyo. Ang ibig ko sabihin, nakikita ko nagsisinungaling siya sa amin. Pero bakit? Madalas pa siya magsinungaling sa iyo. Ibig ko sabihin, siya talaga siya. Dahil you need to lumabas at sinabi niya sa akin pagkatapos mangyari yun. Kayo ay magkasintahan at nagmamahalan. Tama ba? Tama. Ay, ibig sabihin ba ito ay may tiwala kayo sa isa't isa sa inyong relasyon? Ibig ko sabihin, oo. Pero kung tungkol na sa isang ina at ang kanyang anak, ako at ang anak kong lalaki, kung mangyari yun, siguro ganito rin ako. Alam mo, hindi ko susubukang lumantad, alam mo. At sabihin, parang ganito nangyari. Nagdadailan si Jana para kay Shonda, pero di tinatanggap ng mga detektiv. Marami kami na lang. May alam kami na di namin sinasabi sa iyo para makita kung nagsisinungaling ka. Kaya saan? Saan ka? Nandun ka ba sa bahay? Nandun ka ba sa homestead? Nagsasara? Hindi naman talaga. Hindi mo ba siya at ang mga bata nakasabay sa hapunan? Hindi, sabi niya nagwala si Martonia dahil hindi pinayag ang kumain ng chips at uminom ng juice. Yun ang sabi niya kaya akala niyang tumakas siya. Tungkol sa chips at juice, pag-usapan natin yan. Kapag napapagalitan siya, anong mga bagay ang ginagawa nila Shana? Ibig kong sabihin, Ano ba nangyayari yan? ibig ko sabihin, nung naglakad siya, mas matipuno siya. Mga sinturon, ano ba? Nakita ko siyang gumagamit ng extension cord. Extension cord. O isang pamalo. Sila Shonda ay mukhang kilala sa pagdidisiplina kay Martonio. Paano ba siya nagkakaproblema? Anong parusa ang natatanggap niya? Ibig kong sabihin, pinapapunta siya pataas baba ng hagdan na may dalang bola na parang lapa ang laman. Pataas baba ng hagdan. Ano yun? Bola ng pabigat ba yun? Parang kettlebell. Hindi, bola ng pabigat. Kailangan ba niyang gawin yun ng hubad? Ibig kong sabihin, nakasuot naman siya ng brief. Pero hindi naman siya hubad na hubad kasi si Antonio ay madalas magnakaw. Kaya, ano ang minanakaw niya? Dignity. Nagnakaw siya ng mga kwitas na tao. Nagnakaw din siya ng mga headphones, sabi niya sa akin. Pero ang alam ko lang talaga ay tungkol sa pagkain. Kaya sinabi niya sa iyo ang tungkol sa ibang bagay. Pero ang tanging alam mo lang talaga, yung personal mong kaalaman, ay nagnakaw siya ng pagkain. Oh, sige. Tandaan, may sinyalis ng malnutrisyon ang katawan ni Martonio. Bakit magnanakaw ng pagkain ng 8 taong gulang kung hindi siya gutom? Nailagay siya sa alanganin ng ibunyag ng mga detektib na alam nilang wala si Jana sa bahay ng nanay niya nung Huwebes ng gabi, kundi sa bahay ng isang lalaki. Kaya kung hindi ka natulog, at mapapatunayan namin hindi ka nga natulog. Pagkatapos, parang lumalabas na nagsisinungaling ka rin sa iba pang bagay. Inimbestigahan ako na parang pumatay ako ng bata or kung ano. Hindi naman natin alam kung anong bagay na yun. Kasi natawanan kayo lahat at hindi na bumalik. Ibig ko sabihin may kasalanan. Gamit ang isang bato na kinuha niya mula sa puntot ng pinsan niya.
Wala ako noon, ikinuwento lang ito sa akin, alam mo yon. Nang bumalik ako. Ito ang punto namin. Ilang beses ka na niyan niloko nitong mga nakaraan. Sa tingin mo, nagsisinungaling din siya tungkol doon. Ano? Hindi ko maintindihan ito. Bakit niya tutulungan at poprotektahan ang anak niya kung alam mo na? Kung ayaw niya mapahama. Pero bakit siya magsisinungaling at sasabihin na anak niya ang gumawa nun? Dahil menor de edad siya. Pero hindi ko alam. At siya ay isang adulto. Kung ginawa niya yon, posible siyang makulong ng 20, 30 o 40 taon. Hindi ko alam. Hindi ko tungkulin na mag-desisyon. Laging lumalabas ang issue na nagnanakaw daw si Martonyo. Nangyari ito sa aparador. Doon sana sila tatalian para hindi sila makapagnakaw. Kasi like nanakaw din siya ng Pokemon card sa paaralan. Paano niya karaniwang ginatapos? Ibig kong sabihin nagtali lang siya. Isang tali mula sa pinto ng aparador papunta sa pintuan sa harap. Alam ko lang na nasa bahay ang bato kasi kinuha niya yon mula sa puntod at yon ay mula sa puntod ng pinsan niya at sinabi niyang yon ang huling alaala niya. Balikan natin. Nung kasama mo ang mga bata at nasa kulungan siya at napahamak yung bata dahil sa pagnanakaw, ano nga ulit ang ninakaw niya? Nagnakaw siya ng isang buong kahon ng donut sticks at may iniwan siyang isa doon at hindi niya pa nakain ang mga iyon. Gets mo ba ang sinasabi ko? Kaya tinatago niya ang pagkain. Tinatago niya ito sa gilid ng sofa kahit nakapakain lang sa kanya ng nanay ko. Ang pagtatago ng pagkain ay isang klasikong palatandaan ng pang-aabuso. Sinabi rin ng iba na iba raw ang trato niya kay Martonyo kaysa sa ibang mga batang lalaki. Ibig ko sabihin... Binalikan ng mga investigador ang pag-amin nila Shonda. Sabi ko ikaw kailangan kausapin ng mga investigador. Sabihin mo sa kanila kung ano ang nangyayari. Ang kailangan mo lang gawin ay sabihin sa kanila kung ano ang ginawa nila. Dahil... Pero hindi niya sinabi yun. Sana... Hindi ko alam. Sabi niya ginawa niya gamit ang bato. Kaya. Hindi mo naman pinaniniwalaan yun. Alam kong galit siya sa kanya. Nakita ko siya dyan. Tingnan mo. Nakita ko siya. Hindi mo... Nakita ko siya, Martonyo. Oo, nakita ko ito. Hindi. Imposible. Hindi mo rin pinaniniwalaan ang ginagawa ko. Kasama ang mga bato. Isa kang mabuting tao. Tinatanggap ang iyong kamay kahit kailan. Naniniwala ko doon. Matagal na niya kinamumuhian si Martonyo. Sinabi niya yan sa bahay ko. Hindi niya kausap ang nanay niya sa telepono. Iba ang trato niya kay Martonyo. Narinig na namin mula sa iba. Narinig din namin na sinabi mo yon, Lashonda. Iba ang trato niya kay Martonyo. Sabi ni Lashonda na ayaw niya sa kanya. Nagagas siya. Nagagas. Hindi ko sinabi ni Santa na ginawa niya. Hindi. Iyan ay kasi nung alin. Para sa akin, hindi ko kailanman kinaya yun. Hindi ko sinabi na sinabi mo na yun. Pero sabi mo, ibang trato sa kanya. Kailan ang huling beses na nakita mo? Si Martonyo, buhay o patay? Nakita ko si Martonyo na buhay, siguro sa Martes. Hindi ko sila nakikita pero nasa aparador sila. Inilalabas niya para pakainin, gaya ng sinabi ko. Nakausap na namin ng hukom, may search warrant kami at kukunin ang iyong DNA. At matrabaho sa pindutang ito. Hindi ganyan ang paraan natin. At para mahanap, kaya nga tinatanong kita, makita natin ang DNA mo sa kanya. Sa bahay kung saan siya natagpuang patay. Wala kang makikita ang DNA ko sa katawan niya. Sabi ko nga, nakikisalamuha ako sa iba. Kung hinawakan mo ako noong Martes, hindi ko mahahanap ang DNA mo sa katawan ko ng Biyernes, Sabado o Linggo. Hindi ganun ang takbo niya. Pero pag nakita namin ang DNA mo sa katawan niya o sa anumang bagay na kasama niya, sige. Ibig sabihin hinawakan mo siya nung napunta siya doon kung saan siya tinamaan. Ibig ko sabihin kung saan siya natagpuang patay. Yun ang tinatanong niya sa'yo. Naintindihan na rin niya. Tandaan mo ang mga plastik ng basura na bumalot sa katawan ni Martonyo. Akin yung mga plastik ng basura. Ako ang naglalaban ng mga damit niya. Ganito kasi yon, okay? Daling yan sa bahay ni nanay ko. Ako ang naglalaban ng mga damit. Ako ang kumukuha. Paano mo nalaman kung aling bag ang ginamit? Ang tanging trash bag doon ay galing sa bahay ng nanay ko. Wala siyang anumang trash bag. Kaya sinasabi ko na ngayon. Na si D-May natin ang bahala dyan. Yan ang sinasabi mo. Naglalaban ng mga damit. Tumulong ka lang pagkatapos mangyari yon. Ano ang tinulungan ko? Tama ba? Alam mo, hindi mo siya sinaktan. Alam namin hindi mo siya sinaktan. Hindi ako tumulong. Pagkatapos mangyari yan. Karapat dapat ba siya mamatay? Hindi bata. Yan ang sinasabi ko. Namatay ba si Martonyo? Wala ang batang nararapat mamatay. Karapat dapat bang mamatay si Martonyo? Wala ang batang nararapat mamatay. Sa tingin mo ba kailangan ni Martonyo ng hustisya? Ano sa tingin mo ang dapat mangyari sa taong pumatay kay Martonyo? Dapat silang makulong. Yun lang. Dahil walang sagot, iniwan siya ng mga detektiv sa silid habang patuloy siyang nagsasalita. Hindi ko alam, parehas lang yun ang kaso sa akin. Hindi man ako nagsalita, pareho pa rin na ikakaso niya sa akin. Sana hindi na lang ako nagsalita noon.
Sa parade sa korte, dapat sinunod ko pamilya ko at hinintay ang abogado. Ikukulong niyo ako dito para saan? Murder, sabi ko ba? Hindi ako pumatay ng kahit sino kailanman. At wala ring basta magsasabi na patay ang anak niya. Wala akong pakialam. Patuloy pang tinatangkang makausap ng mga investigador sila Shonda. Nakausap na namin si John. Nandito na siya. Gusto ko lang na alam mo. Sige. Hindi namin siya pinatay, sinasabi ko sa'yo. Sinabi ko na sa'yo, kailangan mong maniwala. Alam ko na at nakuha na ako. Kinukuha nila ang pagkakakilanlan ko. Tinatago ko lang ito para sa anak ko. Ginawa niya yun dahil ikinulong ko siya sa aparador. Pakiramdam niya kasalanan ni Martonio. Sibilan mo lang ulit ng dahan-dahan tungkol sa kung kailan ka natulog at kung kailan mo siya inilagay sa aparador. Noong Hunyo, 26. Iyon, naalala ko na nalaman kung patay na siya. Tingnan ko ang telepono. Tingnan mo ang telepono. Tama. Anong oras ng gabi yun? Natulog kami mga alas 8:30 ng gabi. Hindi ko siya narinig na ginagawa yun hanggang mga alas 9:40 o parang ganun. Hindi ko naman talaga tinitingnan ng oras. Tumayo lang ako nagalit. Sinabihan ko siya na parang malapit na talaga ako mabuisit sa kanya. Tama na kasi naririnig ko anak ko na nagsasabi, Mami, lagi niya akong sinasaktan. Kaya tumayo ako at hindi binuksan ang aparador. Tumigil na ako makarinig nun pero hindi ko alam ilang beses na sinaktan bago ako tumayo. Pagkatapos, humiga ako ulit kasama ang girlfriend ko at sinaktan niya siya ulit. Supa ko sa Diyos. Nabimig ko ang anak ko nagsabi ng ganito. Oh, yung ganun to, nakadapa bro. Sinabi ko sa kanya na tumigil. Sinabihan ko anak ko na tumigil. Siya talaga yun, sinasabi ko sa'yo. At tumayo ako at binanatan ko siya ng pinakabagong Easter. At ako, kinailangan kong hawakan ng anak ko sa truck habang sinusubukan kong pagtakpan yun. Nilagay ko siya sa bag. Sabi nga, hindi ko sinasadya na si Robin yung bato. Huwag mo siyang patayin. Pareho namin bakas ng daliri ang nasa bato dahil kinuha ko yan sa anak ko. Pero hindi ko alam paano niya yun nailagay sa aparador niya. Katulad ni Jonah, nagdadahilan siya kung bakit siya maaring madawit ayon sa physical na ebidensya. So nandun si John na kasama mo? Gan kadalas siya nananatili ron? Medalist. Salumat ito sa sinabi ni Jonah sa mga investigador na wala siyang alam sa nangyari kay Martonio hanggang matapos ang lahat. Kaya nitong Miyerkules ng gabi nangyari ito. Si Jonah ay kasama mo. Nung inilalagay mo siya sa bag, saan mo nakuha ang bag? May mga bag lang sa paligid ng bahay ko. At nandun si Jonah kasama ang mga bag, hawak yan sa sale. Bakit kaya iba ang sinabi niya sa amin? Hindi ko alam. Sige. Kasi alam mo, yung DNA niya nasa mga plastic na bag. Jets mo ba ang ibig kong sabihin? Ayos lang. Hindi ko kaya! Wala na siya! Pero ayos lang yun. Siya, ibig kong sabihin, tandaan mo, sinusubukan ng gawin ang tama. Siya. Hindi naman niya pinatay siya, di ba? Hindi! Tinutulungan lang niya. Nakita mong nangyari yun. Hawak niya ang bag kung saan mo siya ililagay. Kaya alam ninyong pareho na patay na siya nung nilalagay siya sa bag. Ikaw at si Joe yon. Jonah. Kayo ni Jonah ang naglagay sa kanya sa bag. Sabi mo, lumabas si Jonah para hanapin siya at palabasin nawawala siya. Yun ba ang ibig pa mong sabihin? Hinahanap ko ito. Alam kong payat talaga si Martonio. Oo, dahil ako. Mamiging totoo ako. Kami, hindi ko alam. Mahirap ako. Wala akong kahit ano. Kayo, kung pupunta kayo sa bahay ko, nakikita ko. Walang laman ng cabinet ko. Walang laman ng refrigerator. Lahat walang laman. Lahat kami pumayat. Pumayat ako ng 50 libra. Mas malaki ako noon. Bakit ka pinaalis sa eskwela? Wala siyang merienda dahil hindi ito pinaghirapan. Samantalang, yung ibang bata may merienda dahil mababait sila. Siya, lagi may kalokohan. Tumatakbo, pinipindot ang fire alarm, sinisila ang classroom. May tumawag sa kanya kaya dinala siya ng pulis sa psychiatric. Si Martonio ay sobrang likod pero may ADHD siya. Mahilig siya sa laro. Malinaw na minanan niya ang mga problema ko sa pag-iisip. O baka may mas simpleng paliwanag na si Martonio ay nagkakaganon dahil ginugutom siya ng nanay niya? Lumabas saglit ang mga investigador at pagbalik, dala na nilang ulat ng medical examiner. Sinabi niya sa amin na hindi siya napatay sa paghampas ng bato sa ulo. Paano siya pinatay? Hindi pumayag. Ang sinusubukan naming alamin. Yan, kumusta siya? Yan na. Ano siya? Sinusubok kong sabihin na na hindi sugat siya. siya. Well, hindi Buhay dahil pa sa siya. mga sugat na yun. Hindi siya kayang patayin. Buhay pa siya. Buhay na buhay siya. Parang hindi ko... Nung tinatamaan siya, yan ang sinasabi ko sa'yo. Diretso lang, tuloy-tuloy. May ginawa ko si Jonah. Nakita ba niya na may ginawa ka? Ako, hindi ko pwedeng basta-basta mag-imbento ng kung ano. Hindi kita pinagsasabing mag-imbento. Kaya epektibo ang pag-iwalay kina Jonah at Lashonda
dahil magagamit sila ng mga detective laban sa isa't isa. Tandaan mo, nakausap na namin. Kay Jonah, sana sinabi niya sa akin. Kasi hindi ko alam paano siya namatay. Kung hindi dahil sa palaging pananakit sa kanya. Hindi ko maintindihan. Hindi ko masabi, hindi ko alam. Kagaya yung sabi ko, madalas silang magkasama sa aparador. Kaya hindi ko alam. Wala akong masasabi sa inyo. Nasabi ko na lahat ng alam ko. Anak ko, hindi ko alam. Sinabi mo ba sa kanya na sabihin sa amin ang kahit ano tungkol sa pagkawala niya? Hindi siya nagpapakita. Sabi niya, si Jonah ang nagsabing gawin niya ang papel na yon at magpanggap na nawawala ang kapatid mo at umiyak. Siya mismo ang nagsabi sa akin. Dahan-dahan pero sigurado, sila Shonda ay nagsisimula ng ibaling ang sisi kay Jonah. Kaya bumalik ang mga investigador kay Jonah para malaman kung ano ang masasabi niya bilang tugon. At hindi niya sinusubukang idamay ang iba o magdulot ng gulo. Sinusubukan niyang huwin ang responsibilidad sa nangyari. Pero sabi niya, magkasama kayo natulog habang sila ay nagtatalo sa aparador. Oo, masasabi ko na rin sa inyo ang totoo dahil sinabi na rin naman niya sa inyo. Sige, nasa bahay ang bato. Isa itong batong hugis puso. Sige. Nang binuksan namin ang aparador na yon, tiningnan ng bata ang mukha niya, patay na siya. At sumpa ko sa Diyos, sa tatay ko, namatay ang batang yon dahil sa batong yon. Pinatay siya ng kuya niya gamit ang batong yon. Oo, ginawa niya. Anong nangyari pagkatapos? Nandun ako at hindi ko kayang magsinungaling. Nandun ako. Ilagay niya siya sa bag. Sabi ko nga ako ang laging naglalaba at humahawak ng mga laundry bag. Ilagay niya siya sa bag. Ilagay niya siya sa aparador, yun ang huli. Oo, kami. Nirerespeto namin na hinintay mong makausap muna niya kami. Pero gusto kong bigyan ka ng huling pagkakataon para siguraduhin na wala kang nakalimutan. Gaya ng sinabi namin, hindi siya namatay dahil sa... Namatay si Martonio dahil sa asphyxia mula sa pagkakasakal sa leeg. Ngunit iginigit pa rin ni Jonah na ang bato ang dahilan ng pagkamatay niya. Bibigyan ka pa ng isa pang pagkakataon ng investigador dahil nandito pa kami. Magtatanong pa ako ng isa. At muli, hindi ko intensyong galitin ka o kung ano pa man. Sa palagay ko, wala ka namang ginawa. Pero may dahilan ba? May dahilan ba kung bakit sasabihin nila Shonda na ikaw ang nanakit? Ipinatong nila ang kamay ko kay Martonia. Huling beses mo siyang nakita ron ng buhay. Anong ginawa niya? Ibig kong sabihin, may ginawa siya gamit ang tali. Ano pang ginawa niya sa tali? Siya... Nilagay niya. Hindi ko na maalala lahat. Alam ko na kailangan ko siyang pigilan nun mula kay Martonio palabas. Malayo na yun. Pinag-uusapan. Yan ang pinag-uusapan natin. Hindi sa araw na ito yun. Hindi talaga sa araw na ito. Hindi talaga pa sa araw na ito. Hindi niya sinakal siyang damit ang pordon. Kailan na ginawa yun? Hawak niya siya. Nagkaroon kami ng alitan. Umalis pa ako ng bahay kasi sabi ko, mas maganda pa ang trato mo kay Martonio, sabi ko na sa inyo. At pareho lang din ang ginagawa nila. Kung sinakalma nila Shonda si Martonio dati, sino magsasabing hindi niya ito inulit nung gabing yon? Alam ng doktor na hindi isang siyam na taong gulang ang pumatay sa kanya. Sa wakas, bumigay na si Jonah. Hindi ko siya nakita na may tali. Ano nakita mo? Siya nilagay. Nakita ko siya maglagay ng saklay sa sinit niya. Oo, gets mo na. Pero nilalagyan mo ba siya ng saklay? Para hindi. Si Martonia, nilagay niya, kaya sabi ko, nilagay niya siya sa aparador. Si Martonia pa rin ang lahat-lahat. Kaya hindi talaga ito dumikit, hindi talaga ito dumampi sa leeg niya. Kasi kita mo kung gaano kapayat ang leeg niya. Malaki para sa kanya ang saklay, kaya ipinasok lang ito. Sabi niya, kung hindi ka tumigil, babarilin kita. Yun lang ginawa niya. So saan yun nilagay ang supply? Siguro. Hinahawakan mo ang leeg mo. Siguro. Hindi. Ako ay sa basurahan. Hindi. Sa ano ang pakiusap? Sinabi ko. Parang ako ang saklay ngayong gabi. Martonia. At tinusok niya ito parang payat ng leeg niya. Kaya parang yung saklay, nabangga lang siya sa pader, yun ang sinabi ko, hindi naman talaga sa leeg niya tumama. Maaring ginamit ang saklay bilang sandata sa pagpatay? Alam natin na hindi yun nangyari at nakakalungkot. Hindi niya binustong saktan siya. Hindi niya binustong patayin siya. Nagplano kayo ng sasabihin para paliitin ang issue. Ang bato sa unahan. Bakit nasa basurahan ang saklay? Dahil yun ang ginamit. Hindi ang mga credit lake at hindi reliyon. Nasa basurahan na siya dahil may saklay na siya bago pa man siya dumating. Patay man o ano pa man.
Tinatangka namin itago ang ebidensya. Yan, sinasabi ko sa iyo, lubos akong kumpiyansa. Nakakasuhan ka rin nila ng murder. Decision nila yon, hindi atin. Kaya. Teo, Sinubukan natin. sinubukan natin. At ayos lang yon. Pasensya na. Nakakapasuhan ako ng murder. Hindi pa ngayon. Hindi pa ngayon. Pero ang sinasabi ko, para saan? Wala naman akong ginawa. Pagkatapos makuha ang lahat ng kaya nila mula kay Jonah, bumalik sila kay LaShonda. Ngayon ay alas 8:50 ng gabi. Kakatapos lang namin kumuha ng DNA kay John. Kinausap sa hall na ang pagkakataon. At papunta na siya. Papunta sa kulungan. Oo, ibig ko sabihin, pareha kayong may warrant. Kaya agad naman kayo pupunta sa kanya. Opo, ma'am. May ilan pa kaming kasinumalinang sinusubukan naming mapisto. Napansin kong talagang mahirap ito para sa'yo at hindi ka makapag-isip na maayos. Hindi ko dinala ang anak ko sa sitwasyon ito. Tama ka. Tama ka talaga. Teo. Alam namin, hindi mo ginawa. Ano pa ang ginawa mo sa kanya sa korte? Wala. Sinasabi ko sa iyo, alis na ako. Wala din ang nanay ko kapag pinapagawa nila yun. Siya rin ang nagbabantay sa mga anak ko. Na yon, sinisisi na niya ang girlfriend niya. Kaya bakit kailangan? Kaya bakit nila kailangan gawin yun? Ang saklay ay alisin na lang pala. Matagal na rin akong hindi gumagamit ng saklay. Pero bakit kailangan natin itapon ng saklay? Kasi matagal na akong Ang gabing yun. Oo, hindi. Yung gabing yun. Matagal na silang ganun. Bakit kailangan itapon ng saklay? Ikinapon ng mga saklay. Nung gabing yun. Huwebes. Dahil dumaan ang daf ng basura. Huwebes. Sinusubukan ko ang basura ko ay kinuuha tuwing Huwebes. Wala akong dahilan para kung sinungaling. Si LaShonda ay umaabot na sa sukdulan. Putang ina. Kaya yung pananakit sa kanya gamit ang mga kable at pagpilit sa kanya gumawa ng mga kakaibang bagay. Sinabi ba niya sa'yo na nagloko rin siya? Oo, sinabi niya. Oo, ginawa na. Pinilit na ako. Kailangan mo rin pare. Siya talaga. Sasabihin ko ang totoo. Hindi siya. Anong ginawa niya? Kung gano'n, paano ginagawa ito? Eh kung sabihin sa kanya, ginawa ko na. Ako'y naligaw. Hindi ko pinatay ang anak ko. Pakiusap. Sasabihin ko sa'yo, sino ang pumatay sa kanya? Sino ang pumatay sa kanya? Kung hindi ikaw, sino ang pumatay sa kanya? Hindi ko siya pinatay. Eh, sino nga ang pumatay? Sino ang gumawa nun? Alam natin ang pumatay sa kanya. Kung ginawa ko, kami ng babaeng yun ang gumawa. Nasa kusina siya. Alam namin. Alam namin yan. Hindi ko pinatay ang anak ko. Huwag mo sabihin sa amin kung ano ang nangyari. Eh, ano nangyari? Sa wakas, inamin niya. At patuloy lang, siya pakiramdam niya ay parang anak ko siya. Anong pinagawa niya sa'yo? Anong ginawa mo? Wala akong ginawa. Siya, ako, inampas ko lang siya ng saklay. Saan? Sa binti niya. At kung saan-saan pa. Paano siya namatay? Hindi ko alam. Hindi ko talaga alam. Isinusumpa ko sa Diyos. Hindi ko alam. Hindi ko kailanman magagawang patayin ng anak ko. Hindi ko alam. Isinisisi mo sa kanya dahil bata pa siya. Hindi ko sinusubukang isisi sa kanya. Namatay siya matapos bumalik sa aparador. Pareho pa silang dising, nagsisigawan at nag-aaway. Kaya paano siya namatay? Dahil nagusulo siya ng paulit-ulit at Moji Verde sa lahat ng post. Anong ginagawa mo? Talagang kahana-hana. Walang tono ang palamdam niya at wala siyang taba dahil namamatay siya sa buto. Hindi ko ginawa. At ikaw ang pumatay sa kanya. Hindi ako. Dahil talagang siyang binubugbog. Hindi ako. Gamit ang saklay. Hindi ako. Gamit ang mga kordon. Seryoso ka ba? Hindi ba siya tinamaan ng ganun? Siya talaga pare. Ilang beses mo siyang tinamaan? Hindi man lang umabot ng 5 beses. Hindi Kahit man lang umabot ng 5 beses sa tinamaan ko. Kaya nag-5 power, itong 8 taong gulang ay may tigbang. At hinampas mo siya ng 5 beses gamit ang saklay. Pagkatapos niya, ilang beses ginamit ang tape na tali. Ipinatun mo ang saklay habang nakatayo siya doon at inilagay mo ito sa leeg niya. Ginawa niya yun. Sinabihan niya siyang tumahimik dahil hindi naman niya ito dinising ng paulit-ulit. Sinisi ni Jonah si LaShonda at si LaShonda kay Jonah, pero tinakpan pa rin nila ito ng magkasama. Hindi ito ang dapat mangyari. Hindi ito dapat nangyari man ganito. Gusto ko lang makasama ang anak ko, okay? Kinasuhan ko siya ng pagpatay. Pero ang pagpatay sa anak mo, Martonio, Kinasuhan sila ng pagpatay at malubhang pag-abuso sa bangkay. Habang inihaanda ang kaso laban sa kanila, nadiskubre ng mga investigador ang kasaysayan ng pang-aabuso. Matagal nang binabantayan ng Franklin County Children's Services si LaShonda mula Mayo 2022. Matagal nang wala sa kanya ang kustodiya ng mga bata. Pero nitong mga taon, nakuha niya ulit ang kustodiya. Nakipag-ugnayan din sa pulis noong Pasko 2023. 6 na buwan bago pumanaw si Martonio. Tumawag si LaShonda sa siyam na isang-isang. Inireklamo ang kanyang tiyahin
dahil tinakot siya gamit ang kutsilyo at baril. Walang nahanap na sandata sa bahay. Mas mabuti pang siya na ang maganda ng pamasko para sa mga anak ko at ako, hindi ko kailangan gawin iyon. Hindi nila iyon karapat-dapat. Kaya sigurado akong gusto mo na lang siyang umalis, tama ba? Oo, at hindi ko naman sinusubukang kunin ang mga anak niya. Kung okay na siyang umuwi, sige. Kailangan ko nang sabihin sa'yo ngayon. Kemi, uuwi na kami. Alam mo, maghihirap ang bata. Uuwi na sila at magiging ganon dahil 6 at 8 na. Matagal nang binabalaan ng tiyahin nila Shonda ang pulis, pero hindi ito pinansin. Saka lang ito sineryoso nang huli na ang lahat. Umamin ng kasalanan sina Shonda at Jonah at parehong hinatulang makulong habang buhay na may posibilidad ng parol matapos ang 15 taon. Ito ay maliit na katarungan para kay Martonyo na sa maikli niyang buhay ay dumanas ng pang-aabuso at kakulangan sa nutrisyon. Pinaramdam na may kasalanan siya sa simpleng pag-iral niya at ang kanyang kapatid na sinubukan nilang sisihin sa kanyang pagpatay. Anong masasabi mo sa kwentong ito? Ipaalam mo sa amin ang iyong opinyon sa mga komento sa ibaba. Hanggang sa muli, mag-ingat ka palagi. Patuloy na subaybayan ang aming channel at magkikita tayong muli sa The Decoder sa lalong madaling panahon.